Kurapika's The Shocking Truth Behind Hunter x Hunter, Chapter 411. Paano kung ang pinakamasakit na laban ni Kurapika ay hindi laban sa Phantom Troop, kundi laban sa sarili niyang kapalaran? Sa video na ito, susuriin natin ang napakalalim na misteryo ng Hunter x Hunter Chapter 411. Ang posibleng trahedya ni Kurapika, ang tunay na panganib ni Cherriednek, ang lihim ni Beyond Net Ero, at ang nakakagulat na posibilidad na may madilim na sikreto, ang Kurtik Clan. Handa ka na ba sa isa sa pinakamabigat at pinakamadilim na analysis ng Hunter x Hunter? Sa episode na ito, tatalakayin natin kung bakit posibleng hindi na makaligtas si Kurapika matapos ang Succession War. Aalamin din natin kung bakit hindi na niya kayang ulitin ang adult gun moment, ang misteryo ng ulo ni Pero, ang tunay na dahilan kung bakit target ng Phantom Troop, ang Kurtik Clan, ang posibleng anak ni Beyond Net Ero, ang silent majority mystery, ang plano ni Morena, at ang lahat ng mahahalagang detalye ng Chapter 411. Kung mahilig ka sa malalim na Hunter x Hunter The Ores at analysis, siguradong para sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang anime analysis. Ang pinakamadilim na yugto ni Kurapika. Kung may isang karakter sa Hunter x Hunter na halos araw-araw ay unti-unting namamatay, hindi yun si Gon. Hindi rin si Hisoka. Hindi si Chrollo. Si Kurapika. Hindi man ito halata sa unang tingin, ngunit sa tuwing ginagamit niya ang Emperor Time, literal na kapalit nito ang sarili niyang buhay. Bawat segundo ay katumbas ng isang oras ng kanyang natitirang habang buhay. At sa Black Whale pa lamang, mahigit 5 taon na ang nawala sa kanyang buhay. Hindi pa kabilang dito, ang lahat ng paggamit niya ng Emperor Time, bago pa nagsimula, ang Succession War. Ibig sabihin, posibleng mas maikli na ang natitirang buhay ni Kurapika, kaysa sa inaakala natin. Bakit hindi na mangyayari ang adult gun kay Kurapika? Maraming fans ang nagsasabing, baka magkaroon si Kurapika ng sariling bersyon ng adult gun kapag nakita niya ang ulo ni Pero. Pero kung iisipin nating mabuti, hindi na niya kailangan. Dahil matagal na niyang ginagawa ang sakripisyong ginawa ni Gon. Si Gon ay minsang isinugal ang buong kinabukasan niya. Si Kurapika naman ay araw-araw itong ginagawa. Unti-unti niyang sinusunog ang sarili niyang buhay para lamang makamit ang paghihiganti. At iyon ang mas nakakatakot. Hindi siya biglang bumagsak. Unti-unti siyang nauubos. Kapag tuluyan nang nakita ni Kurapika ang ulo ni Pero, ano ang mangyayari? Maaari siyang mawalan ng kontrol. Ngunit mas malamang na hindi ito magiging simpleng galit. Ito ang magiging sandaling tuluyang mababasag ang natitira niyang pag-asa. At dito maaaring pumasok si Lirio. Katulad ng naging papel ni Killua kay Gon, maaaring si Lirio, ang tanging taong makakapihil kay Kurapika, sa tuluyang pagkawasak. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagkakaibigan. May madilim bang sikreto ang Kurtik Clan? Isa ito sa pinakakontrobersyal na teorya. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ang Kurtik Clan bilang inosenteng biktima. Ngunit ang modernong paraan ng pagsusulat ni Togashi ay hindi na tungkol sa simpleng laban. Halos lahat ng karakter sa Hunter x Hunter ay may bahid ng kasalanan. Kung kaya't posible ring may nakatagong katotohanan ang Kurtik Clan. Hindi ito nangangahulugang nararapat silang patayin. Ngunit maaaring may bahagi ng kasaysayan nila na hindi pa natin alam. Kung totoo ito, mas lalo pang magiging komplikado ang moralidad ng Phantom Troop at ng Kurtik Clan. At maaaring mabago ang buong pananaw natin sa isa sa pinakamalaking trahedya sa serye. Ang totoong laban ni Kurapika. Marami ang naniniwalang wala ng laban si Kurapika laban kay Cherriednek, dahil hindi niya maaaring gamitin ang Chain Jail. Ngunit hindi ito totoo. Ang Chain Jail lamang ang eksklusibo laban sa Phantom Troop. Lahat ng iba pa niyang kakayahan ay maaari pa rin niyang gamitin laban sa Fourth Prince. Mas nakakagulat pa rito. Kung gagamitin niya ang Chain Jail kay Cherriednek, baka ito pa ang makatulong sa prinsipe. Dahil ang parallel future ni Cherriednek ay gumagana habang nasa Zetsu siya. Napakagandang halimbawa ito kung paano nagiging komplikado ang Nen battles sa Hunter x Hunter.
Hindi sapat ang lakas, kailangan din ng tamang sitwasyon. Isa sa mga pinakamalaking misteryo ngayon, ay kung sino ang anak ni Beyond Netero, sa mga prinsipe. Isa sa mga pinakakakaibang kandidato, ay si Prince Meriam. Bagamat tahimik lamang siya sa buong serye, tila hindi siya naaapektuhan, ng sobrang paggamit ng aura, ng kanyang guardian spirit beast. Normal ba iyon? O may kakaibang dahilan? Kung tunay ngang binuksan na ang kanyang aura nodes noong sanggol pa lamang siya. Maaaring siya ang isa sa mga pinakamapanganib na karakter na hindi pa natin lubos na nakikilala. Ang misteryo ng silent majority. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung sino ang gumagamit ng silent majority. Ngunit isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Si Bellerant. Ang simpleng linyang sinabi niyang, "Sabihin mo sa akin kapag nakita mo ang manika." Ay maaaring simpleng babala lamang. O baka ito ang pinakamalaking pahiwatig ni Togashi. Sa Hunter x Hunter, walang salitang aksidente. Lahat ay maaaring may nakatagong kahulugan. Ang plano ni Morena, habang abala ang lahat sa Succession War, may mas malaking panganib na papalapit. Si Morena, hindi lamang niya gustong pabagsakin ang monarkiya. Gusto niyang burahin ang buong Kakan. At kung magtatagumpay siya, maaaring hindi lamang mga prinsipe ang mamatay, kundi ang buong bansang Kakan. Ito ang dahilan kung bakit isa si Morena sa pinakamapanganib na antagonist sa kasalukuyang arc. Ano ang ipinapakita ng chapter 411? Sa unang tingin, parang puro usapan lamang. Ngunit sa katotohanan, ito ang kabanatang naglatag ng pundasyon ng mga susunod na trahedya. Mas malinaw na ngayon kung paano gumagana ang succession contest. Mas malinaw na rin ang tunay na panganib na kinakaharap ni Kurapika. At higit sa lahat, mas lalo nating nararamdaman na papalapit na ang isang napakalaking sakripisyo. Pangwakas, kung may isang bagay na paulit-ulit na ipinapakita ni Togashi, ito ay ang katotohanang walang tunay na bayani. Lahat ay may kapalit, lahat ay may kasalanan, at lahat ay kailangang magbayad. Habang papalapit ang katapusan ng Succession War, isang tanong ang bumabagabag sa isip ng bawat fan. Matutupad ba ni Kurapika ang kanyang paghihiganti, o mauubos muna ang kanyang buhay bago pa niya ito makamit? Ibahagi ang iyong teorya sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa kapwa Hunter x Hunter fans, at mag-subscribe, para sa mas marami pang malalalim na anime analysis. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.